Breaking news ito mga kabiyahe. Magnus Carlsen lalaro daw po sa FIDE World Chess Championship Blitz event ng naka-jeans. Seryoso, sabi niya yun. Lalaro na daw po siya, nakipag-usap daw po siya sa FIDE President at eto na nga, maglalaro siya na naka-jeans. Abangan po ninyo, exciting iyon. Pipilitin yung gumising para mag-livestream doon. Pero, bago tayo pumunta sa Blitz event, balikan natin tong exciting matchup na nangyari sa last round po ng Rapid event. Ito po sa pagitan ng dalawang nagkadimandahan na si Grandmaster Hans-Mok Niemann at Grandmaster Hikaru Nakamura. Sa unang pagkakataon, kung hindi po ako nagkakamali, magkakalaban sila over the board. Kasi pagkatapos mo ng dimandahan ng dalawang yan, puro online ang laban eh. Ito yung unang-unang magkaharap sila at maglalaro. Face to face yan. Exciting ito mga kabiyahe. Ano kayang nangyari ba? Simulan na po natin. Puti po dito. Si Hikaru nag-E4 po siya. E5 naman po. Si Hans-Mok Niemann, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Bishop C5. Yan po yung Italian. So si Hikaru po nag-D3 lang. Ayan, basic lang. O, Knight F6 tapos nag-Knight C3 development lang. Basic na sinagot po ng A6 nitong si Hans-Mok Niemann. Ngayon, ang weird, bakit nagtulak dyan? Kasi may mga idea po na inatake. Gusto niya makatakbo na. So, pagka A6, nag-Knight agad sa may D5. Ito pong si Hikaru. At yung tirada pong yan, ginamit nakaraan ni Hikaru. Kaso talo siya sa nag-champion na si Grandmaster Morsin. So, ang nangyari po doon, no, nag-8-6, nag-Bishop E3, nag-D6 lang, kinapture, takes, ganyan din. Tapos pagka takes, umatras yung kanyang kabayo sa may E3. Natalo si Hikaru dyan. Tinalo siya sa endgame ni Morsin, di ba? Anyway, nag-castling po si Niemann, nag-castling din si Hikaru, Rook E8, tamang development lang at may mga idea po yan Bishop E6 eh. Nasinagot lang ng A4, oy, ayaw ipa B5. Pagka A4, eto na, no? Kasi ang nangyari before Bishop E6, may nag-Queen D6, may nag-Rook B8. Ayan, o, yan po yung mga pinagtitira. Pero ito pong si Hans-Mok Niemann, abay, tumira po ng novelty. Kung titingnan nyo yung oras sa 16 minutes, si Hikaru bilis tumira. Ang bilis tumira. Si Niemann naman 15 minutes. Medyo mabilis din, pero mas mabilis si Hikaru kasi kakalaro niya lang to kay Morsin eh. Pero, sabi siguro ni Niemann, mabilis ka masyado, boy. Ibahin natin ng konti para mangapa ka naman. Siya po ay tumira ng B6. At pagkatira ng B6 ni Hans-Mok Niemann, si Hikaru medyo nag-isip na at napatira po ng H3. Ayun, no? First time po nabawasan ng konti yung oras pero mabilis pa rin eh. Anyway, pag H3 nag-Rook B8, ito pong si Niemann with the idea of possible B5 na sinagot ng C3. Ni Hikaru mabilis pa rin. Pagka C3, Queen D6 ang tinira ni Niemann na kung saan sa unang pagkakataon, nag-isip ng matagal. Ito pong si Niemann. So, Queen D6 lang, no? Inangat lang po yung kanyang reyna. Ako sa totoo lang, hindi ko alam kung ano magiging play dito ni Niemann eh. Kasi akala ko mag-B5 pero hindi niya tinuloy. Nag-Queen D6 siya para depensahan to. Siguro gagalaw po na ganito. Hindi ako sigurado dyan. May depensa naman to eh. Baka kasi pagka Knight E7 maharangan, no? Siguro yun. Baka gumalaw yung Knight. Anyway, ang tinira po ni Hikaru is nag-Queen E2 eh. At pagka Queen E2, nag-G6 muna. So, ibig sabihin, yung idea po ng ganito, wala. Kasi yung G6, parang pinaprevent lang yung Knight tumalon. Baka siguro yung Bishop pupunta dito kasi mawawalan ng bantay. Kaya G6. Kaso pagka G6, nag-Rook D1 yan. At pagka Rook D1, with the idea po yan of later on a possibility of D4, bigla pong nag-B5 si Niemann na kung saan mali daw po. Hindi daw maganda yung tirada. Double question mark. Bakit? Dahil po sa tirang ito na pinawalan ni Hikaru. Kinapture po yan. Binawi of course. And then, boom. Sinacrifice yung Bishop. Brilliant move. Anong meron pagka-takes? Meron tiradang D4. Anong meron sa D4? Na-discover. Ayan o, kakainin yung Tori. At ang matindi dyan, coach, ang dali lang naman iiwas niyan. Hindi pwedeng iiwas. Kasi may capture dito, mapuporkat, itong reyna. Di parang 1 pawn down ka. So, ibalik natin doon. Kaya ang ginawa ni Niemann, total, wala akong magawa dyan. Sa'yo na yan. Kinain. Kinapture.
kinapture. Okay, huwag kayong magtaka kung bakit po hindi pwedeng kainin yun, ha? Kasi yung reyna babagsak, natake ng tore. Tapos nag-knight lang po sa may C4, umiwas. Nag-queen sa D5, kinapture yung pawn, binawi po ng pawn, pinalit yung reyna, at ang ending, winning or lamang. Hindi man siguro winning, pero clear advantage po ito pong si Hikaru dahil quality up. Ang kapalit, isang pawn lang. Pero tingnan nyo kung ano nangyari. Nag-knight po, umatras. Ito pong si Hikaru. Pumasok yung tore. Pinalit yung tore. Dinitri lang. Kinapture. Pawn takes. Tapos pagka-rook lang po doon sa may C1, open file, nag-knight sa may B5 or B4 na kung saan may idea po na gaganon. Diba? May konting pressure doon. Pwede may tulak later on. Hindi pa ngayon, pero later on. Yan yung mga idea. So, lamang si Hikaru definitely. Pero hindi pa madali. Hindi pa po madali, no? Kasi may pass po eh. Kailangan mag-get rid yan. Pag nag-get rid yan, tapos na ang laban. Anyway, ang ginawa po is nag-knight E1 to prevent knight D3. Tumira ng bishop A6 to defend that pawn. At dito tumira ng knight B3 with the idea of a possibility of knight D4. Pressure doon. Pwede din dito. Pressure doon. Anyway, siniman, kining mo ba niya lang? At pagka-king move, nag-knight na nga po sa C5. Hindi pa ganun kaganda yung knight C5 na yan eh. Ang pinapatira na po dito is F3 na agad at papasok yung king. Pero mas pinili niya po yung knight C5, which is lamang pa rin naman kasi hinihit yung bishop na tumakbo sa B5 at pagkatakbo sa B5, eto na. Dito po nag-F3. Ito pong si Hikaru na mali na. Ha? Sabi mo, coach, kanina, yung number 1 move. Anong pinagkaiba niyan? Ba't mali na yan ngayon? Kasi nga, ibalik natin ng konti, nung yung knight po is nandito pa, F3 ang best move kasi pagkatulak mo dito, doon, may enough na ibibigay na pressure sa pawn. Ngayon, siya po ay knight C5, tumakbo yung bishop sa B5, tapos nag-F3 ka ngayon, mali na yan. Anong pinagkaiba niyan? Kasi pagka knight E3 niyan, ayan, pagka knight E3, hindi ka maka-king move basta-basta. Kasi may knight D1, babalik ka na naman. Tapos yung king unti-unting lalapit. Okay? So, hindi gagana yan because of knight E3. Ano ang best move dito? Ang best move pala dito is G3 na. Anong pinagkaiba niyan? Ha? Walang knight E3. At saan dadaan yung king? Dito po dadaan yung king. Para ma-pressure ito. And then later on, possibly, yung knight iikot, ganun, until ma-atake ito. Or even bumalik dito until ma-atake yung pawn sa E2. Kasi kailangan lang niya mag-get rid yung pawn sa E2 at lalamang na po si Hikaru talaga. Ibalik natin sa nangyari, no? So, yun nga, nagkamali po siya dito. Siya po ay F3 lang na tinirahan na nga ng knight E3 at pagka knight E3 since useless yung lapit ng king may knight E1 nag B3 na lang yan B3 lang ang kunat naman nun para saan yung B3 para pag hindi makapunta dito maaring ganun no anyway pagka B3 po nag knight pa rin sa E1 na tinirahan ng rook A1 at according sa engine eto na equal na daw ito equal na. At ang matindi niya, pagdating sa oras, naman pa ng konti siniman. So, ibig sabihin, nararamdaman na ni Hikaru yung pressure. Bakit kaya equality up yan? Kasi, yung Tori na to, hindi naman po makatulong, hindi makaangat basta-basta. Ang tiniri po yan, king move. At tingnan nyo yung ginawa, umangat yan eh. Ngayon, pag angat, nag-king D6 lang. Ayan oh. So, bali wala. Nag-knight E4 check. Tapos, king C6 lang. Oh. Bali wala yung angat na yan. Kasi nga, yung king po ang pinakamalungkot na pangyayari dyan. Walang magawa. Hindi makalapit. Pwede siya dito pumunta. Kaya lang, wala eh. Oh, pagpunta mo dito, wala ka pa rin magawa. Hindi ka pa rin makalapit because of the knight covering that 2 square, oh, yung F2 saka E3. Ang ginawa na nga lang yan, nag-knight doon para mawala yung kabayo. Pero, hindi kailangan kainin eh. Kasi depensado yung kabayo ng pawn, oh. Oh, ayan, oh. Kaya ang ginawa nga niya, nag-F5 na lang eh. At pagka F5, lamang na daw, siniman. Kakabigla, no? Biglang lumamang pa. Anyway, pagka F5, nag-rook A8. Mali na naman si Hikaru. De, tumalon, knight E3, good move. Anong meron sa knight E3? Bakit kaya good move yan? Tingnan po natin, oh, nag-rook A1, wala kasi magawa. King D5. Oh,
Pagka king D5, tumira po ng rook sa may C1. Wala kasing magawa. Nag C6 lang. Mali pa nga yung C6 eh. Ang sinasabi dito, pasukin na king D4. Anong meron sa king D4? Ayan o, gaganituhin mo. Ayan o, ganyan. Gaganunin po siguro. Or, pagka king move dito, ano kaya pwedeng gawin niya dyan? Bakit yan ang best move? Ay, gaganito. Tapos gaganon. Tapos gaganon. Ay, hanep, no? Talagang mahirap po ang position bigla ni Hikaru dahil sa pawn. At yung king niya po ay walang silbi. Anyway, nagsisix yan. Kahit na mali, is lamang pa rin po ang black kasi walang magawa yung white. Ang ginawa, nag-H4 na lang. Ayan, walang magawa eh. Pagka H4, nag-king D4. Pagka king D4, nag-G3. Ayun, ginawa na yung G3. Pero ngayon, kasi yung G3, hindi ka naman makapunta na dyan dahil may knight. Hirap ng position, no? So, dito po, ang tinira ni Niemann is knight C2 E2, which is hindi daw ganun kaganda. Kasi ibalik natin, no? Bago ko ituloy yun, again, pasensya na po, pabalik-balik tayo para mas maintindihan nyo. Bakit hindi maganda yon? Ang best move daw dito is susugswangin mo eh. Example, magsi-C5 ka lang. O, anong gagawin niya? Wala daw pong magawa yan. Ang pwede lang itira niya, tori. O, pag pupunta dito, wala namang gagawin yung king. O, di ba? Oh, hindi makagalaw yung knight kasi pag gumalaw yung knight, tatalon dun eh, makakapag-promote. Walang matira. Oh, sugswang. Ay, let's say gumanito, wala palang matira, di ayan. O di pupunta na nga dito. Oh. Hindi makagalaw yung tore. Ano nangyayari, no? Hirap. Ang hirap ng posisyon. Kaya, yun daw po, sugswangin mo lang. Kaso, nagmadali si Niemann, knight agad sa may C2. Ngayon magtataka kayo, coach, binibigay, libre yan niya. Pag kinapture mo po yan ng kabayo, takes, promote. Kaya ang ginawa, kinapture yan ng rook. Takes, ayan, may depensa pa rin. Kaso nakalapit yung king. Oh, ayan. One piece down si Niemann. Pero yung kabayo, babagsak. At mapipilitan siyang ibalik. Ayun ang nangyayari. So, ang ending, equal. O, pantay ng piyesa, pero mas aktibo yung king ni Niemann. At tingnan nyo yung nangyari. Lalapitan nyo pawn. Oops, lumapit yung king. Ayan, activating na king. O, inatake yung pawn, pero sa'yo na yan. Minadali eh. Ayan, counter, pero pabilisan kasi ng pawn yan. Hindi padamihan eh. Ayan, tulak ng tulak at pagkadepensa, gumanon, tinulak, tumira yung kabayo doon. Aba, bakit? Only way to defend yan. Kaso, pwedeng kainin yan. So, anong meron pagka-capture? Nagtulak. Kaso, promote. Ang ending after bishop b5, one piece up si Niemann. Lamang na. Ang nangyari, nagpin, chumek. At ayan po, dadahan-dahanin ko na lang or mamadaliin na natin dadahan-dahanin. Ayan o. Kasi it's just a matter of technique na lang. Ipuposition lang po yung mga pyesa dyan and this is already winning. Ayan. Bakit po ito winning? Kasi yung sitwasyon na ito, hindi po mapalit ni Hikaru yung queen. Usually kasi, yung bishop, pag mali ang kulay, kuwari itim itong babagsakan, tabla yan, ipapalit lang yung queen. But in this case, you cannot exchange the queen. Kasi right color yung bishop eh. Panalo yan kahit pag bumagsak po ito, mapopromote. Lagi ko in-explain yung endgame na yun eh. Ayan, okay. Dadahan-dahanin lang yan and then uubusan ng check-off. Nakain yung pawn. Dadahan-dahanin lang yan. O, check. O, lumapit. Lumipensa. Chumek. O, tulak ng pawn. Dadahan-dahanin na lang yan. It's just a matter of technique. O, check. Tulak na naman ng pawn. Chumek. Harang. Di mapalit yung queen eh. Talo kapag pinalit mo yung queen eh. O, yun. Inatake yung queen. Chumek. Hinarang yung queen. Chumek, and dito na po, actually, naubusan na ata ng oras yan or nag-resign kasi pagkatira po niya ng king h5, wala na. Hindi na po madipensahan yung pawn. O, wala nang check eh. Ubus na eh. O, kahit umiwas kang ganun, kakainin na lang yan. O, tas tulak-tulak. At dahil doon, panalo si Niemann. Unang pagharap nila, no, tinalo na ni Niemann si Hikaru. Laki na improvement ni Hans-Mok Niemann. Anyway, nabibilib lang ako kay Niemann kasi mabilis yung improvement niya. Dati talaga, hindi ko maisip na tatalunan niya si Hikaru, pero ngayon tinatalo niya na over the board. Hindi yan online. Anyway, abangan po natin yung Blitz event. Baka mag-live po ako pag nagising ako. Mali naman yung Coach Philly Master, Daniel Kauso. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye. Thank you.